plunder, graft, malversation, failure to render accounts. Hindi isa, hindi dalawa, kundi sunod-sunod na mabibigat na reklamo ang isinampa laban sa aktres at dating barangay captain ng Longos, Malabon na si Angelica de la Cruz. Ngunit paano nga ba umabot sa ganitong sitwasyon ang isa sa pinakasikat na artista noong dekada 90? Ano ang mga reklamong isinampa laban sa kanya? Ano ang kanyang naging depensa? At ano ang kalagayan ng kanyang mga kaso ngayon? Ito ang buong kwento. Ipinanganak si Angelica de la Cruz noong October 29, 1981. Bata pa lamang ay nahilig na siya sa pag-awit at pag-arte. Noong 1994 ay nagsimula siyang makilala nang kantahin niya ang Tagalog theme song ng sikat na anime na Sailor Moon. Hindi nagtagal ay nagsimula na rin siyang tumanggap ng mga proyekto sa telebisyon at pelikula. At mabilis na napansin ng mga producer at direktor ang kanyang talento. Sa pagpasok ng huling bahagi ng dekada 90, isa na siya sa mga pinakakilalang batang artista sa bansa. Nakilala siya sa kanyang mahusay na pagganap sa mga dramang teleserye, dahilan upang bansagan siyang soap opera princess. Sunod-sunod ang kanyang naging matagumpay na proyekto. Kabilang ang Di Ba't Ikaw, Sana Ay Ikaw Na Nga, Ikaw Lang Ang Mamahalin, Habang Kapiling Ka at marami pang iba. Hindi lamang sa pag-arte umikot ang kanyang karera. Naglabas din siya ng mga album bilang recording artist at naging regular na mukha ng mga variety show noong kasagsagan ng kanyang kasikatan. Sa loob ng maraming taon, isa siya sa mga artistang madalas mapanood sa primetime television. Kasabay ng kanyang tagumpay sa showbiz, ay naging usap-usapan din ang kanyang buhay pag-ibig. Isa sa kanyang pinakakilalang naging kasintahan ay ang aktor na si Jericho Rosales. Naging magkasintahan sila noong kasagsagan ng kanilang kasikatan sa ABS-CBN. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Makalipas ang maraming taon, ikinuwento mismo ni Jericho sa isang panayam na puno ng masasayang alaala ang kanilang teenage romance. Ayon sa kanya, umaakyat pa siya noon ng bakod at bumibiyahe sakay ng jeep at tricycle para lamang makita si Angelica. Ngunit tulad ng maraming batang relasyon sa showbiz, hindi rin ito nagtagal. Isa sa mga madalas na binabanggit na dahilan ay ang paglipat ni Angelica sa GMA Network na naging dahilan upang magkaiba ang direksyon ng kanilang mga karera. Naugnay rin noon si Angelica sa yumaong aktor na si Miko Soto bago ito naging kasintahan ni Angel Locsin. Bagamat naging bahagi ito ng entertainment news noong panahong iyon, pareho silang nagpatuloy sa kani-kanilang buhay at karera. Noong December 2005 naman, ay nakilala niya ang businessman na si Orion Casareo. Hindi ito kabilang sa mundo ng showbiz at mas pinili nitong mamuhay ng pribado. Matapos ang halos 3 taong relasyon, ay ikinasal sila noong August 2008. Ngayon ay mayroon na silang 2 anak at nananatiling matatag ang kanilang pagsasama. Habang maayos ang kanyang buhay pamilya, dumating naman ang isang malaking pagbabago sa kanyang propesyon. Noong 2013 ay nagpasya siyang pasukin ang politika. Tumakbo siya bilang barangay captain ng Longos, Malabon, ang parehong barangay na matagal ding pinamunuan ng kanyang yumaong ama na si Ernie de la Cruz. Dahil sa suporta ng mga residente, ay nanalo siya sa halalan at nagsimula ang kanyang panunungkulan. Sa loob ng halos 10 taon bilang barangay captain, naging aktibo ang kanyang administrasyon sa iba't ibang programang pangkomunidad. Kabilang dito ang mga medical mission, libreng gamot, relief operations tuwing may kalamidad, rescue operations, disaster preparedness, livelihood training, cleanup drives, at iba pang serbisyong nakatuon sa mga residente ng Longos. Dahil dito ay muli siyang nahalal sa mga sumunod na barangay elections at napanatili ang suporta ng marami sa kanilang komunidad. Ngunit kasabay ng kanyang panunungkulan ay dumami rin ang mga kritisismong ibinabato laban sa kanya. Noong panahon ng COVID-19 pandemic, naging usap-usapan siya matapos magkaroon ng reklamo ang ilang residente tungkol sa relief goods na ipinamahagi ng barangay. Nagkaroon din ng mainit na palitan ng opinyon sa social media sa pagitan niya at ng ilang netizens. Habang may mga pumuri sa kanyang pagtulong sa panahon ng pandemya,
Mayroon ding bumatikos sa kanyang naging tugon sa mga kritiko. Mayroon ding mga pumuna sa umano'y madalas niyang pagkawala sa barangay dahil sa kanyang mga showbiz commitments. Ang mga aligasyong ito ay itinanggi ng kanyang kampo, ngunit kalaunan ay naging bahagi rin ng mga reklamong inihain laban sa kanya. Pagsapit ng 2025 ay dumating ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang karera sa politika. Habang tumatakbo siya bilang vice-alkalde ng Malabon, nagsampa ng mga reklamo sa Office of the Ombudsman ang isang residente ng lungsod na si Arman Ramos. Ang pangunahing reklamo ay plunder kaugnay ng umano'y hindi bababa sa 70 milyong pisong pondo ng Barangay Longos. Bukod dito ay isinama rin sa reklamo ang 62 counts ng malversation of public funds, 64 counts ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, 18 counts ng failure to render accounts at iba pang administratibong reklamo. Kasama rin sa mga alegasyon ang umano'y madalas niyang pagliban sa kanyang tungkulin bilang barangay captain at ang umano'y hindi autorisadong paglilipat ng ilan sa kanyang mga tungkulin sa kanyang kapatid na si Eric de la Cruz na nooy barangay kagawad. Dahil dito ay nadamay rin sa ilang reklamo ang kanyang kapatid at iba pang opisyal ng barangay. Hindi nagtagal ay naging laman ng mga balita ang mga kasong ito. Marami ang nagtaka kung paano umabot sa ganitong sitwasyon ang isang artistang minsang itinuring na isa sa pinakamalalaking bituin ng telebisyon. Subalit mariing itinanggi ni Angelica de la Cruz ang lahat ng paratang. Ayon sa kanya, walang katotohanan ang mga reklamong isinampa laban sa kanya. Iginiit niyang isa lamang itong black propaganda o maruming taktika sa politika, lalo na dahil isinampa ang mga reklamo sa kasagsagan ng kanyang kampanya bilang kandidato sa pagka-vice-alkalde ng Malabon. Sa panahong iyon ay ibinahagi rin niya na nakatanggap siya ng mga death threats habang nangangampanya. Ayon sa kanyang pahayag, may mga pagkakataong nakatanggap pa siya ng mga bala ng baril kasama ng mga liham na naglalaman ng pagbabanta. Sinabi niyang labis itong nagdulot ng pangamba sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang kampanya, ay hindi siya pinalad na manalo sa halalan para sa pagka-vice-alkalde. Matapos ang eleksyon ay bumalik siya sa pribadong buhay at mas nakatuon ngayon sa kanyang pamilya, sa kanilang negosyo at sa paminsan-minsang pagtanggap ng mga proyekto sa showbiz. Samantala, ang mga reklamong isinampa laban sa kanya ay patuloy na dumaraan sa legal na proseso. Sinusuri ng Office of the Ombudsman ang mga dokumento at ebidensyang iniharap ng magkabilang panig upang matukoy kung may sapat na batayan para sa mga susunod na hakbang sa kaso. Mahalagang tandaan na hanggang sa kasalukuyan ay wala pang pinal na hatol na nagsasabing nagkasala si Angelica de la Cruz. Tulad ng sinumang akusado, may karapatan siyang ipagtanggol ang kanyang sarili at dumaan sa due process na itinatadhana ng batas. Sa ngayon wala pang pinal na desisyon sa mga kasong kinakaharap ni Angelica de la Cruz. Habang nagpapatuloy ang legal na proseso, ang magiging resulta nito ay nakasalalay sa pagsusuri ng mga ebidensya at sa magiging pasya ng mga kinauukulang awtoridad.